High-tech. Toast. Chapter 5, verse 13 to 16. Salt and light. You are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. You are the light of the world. At neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Amen. Takot pa. God is good. All the time. All the time. God is good. Balis na lang yun. Sige, gising na ba tayo lahat? Man. Meron pong dalawang magkaibigan mula sa kanilang pagkabata ay nag-umpisa yung kanilang pagsasamahan. At dumating yung time na nagkaisip sila, tumanda sila, magkaibigan po silang para bang higit pa sa magkapatid. Yung nga po higit sa magkapatid, sinasabi na nasasabihan mo ng sikreto kasi yung kapatid mo minsan na medyo nahiya ka, pero yung tunay na kaibigan, yung talagang mula sa pagkabata ay nagkakaroon kayo ng open up dun sa mga ganon. At dumating po yung araw, yung kaibigan yung pong isa sa kanila ay nakakilala sa Panginoon. At sabi nga, naging busy siya sa gawain, pagpupunta siya sa church, at sa mga fellowship at Bible study kamukha nito. At yung isa, nagpatuloy siya dito sa mga kamunduhan na ginagawa niya. At tuwing dumadaan siya, yung nakakilala sa Panginoon, sabi niya nga, doon sa kanilang dating tagpuan na nagiinuman sila, sabi niya, pare, sabi niya, bakit di mo naman ako samahan ngayon? Sabi niya, puro church at Bible study ka, sabi niya. Sabi niya, sige pare, hindi na ako pwede sa ganyan sabi niya. So, alos araw-araw na pupunta siya doon, inayaya siya ng kumpare niya. Sabi niya, yung inaanak mo, sabi niya, nag-birthday siya pero hindi ka pumunta. Sabi niya talagang hindi na pwede sa ganyan. So, at dumating po yung time na yung manginginom niya nga na kumpare nagkasakit, padala sa ospital sa madaling salita. At sinabi ng doktor, malubha na siya at sandali na lang at mamamatay na siya. So nabalitaan ito ng kaibigan na nakakilala nga kay Lord at pinuntahan niya. At siyempre, yun nga, nagyakapan sila at lumuluha silang pareha. Sabi ko ng kaibigan niya na nakakilala kay Lord, sabi niya, ganun man ang nangyari sa iyo, mahal pa rin kita, sabi niya. At sabi naman nitong nakaratay na, sabi niya, ako din, sabi niya, pare, mahal kita, mahal pa rin kita, sabi niya, kahit na nagkalayo tayo ngayon, sabi niya. Pero, sabi niya, masakit ang loob ko sa iyo at may ninakita ko sa iyo. Sabi niya, bakit nabigla itong kaibigan niya na nakakilala kay Lord? Sabi niya, kasi ikaw, bawat makita kita, inayaya kita. Pero ako, minsan, hindi mo ako niyaya dun sa pinupuntahan mo. Sabi niya. So tayo po'y manalangin. At amang Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, tunay nga Panginoon kayo po makita sa lugar na ito, Diyos. God, lukuban niyo po kami, Panginoon, ang inyong banal na Espiritu. Samahan niyo po kami, Panginoon, at ang inyong salita ang mamutawi sa bawat isa sa amin, lalong-lalo na po pa sa akin, Panginoon. God, tunay nga Panginoon, kayo lang po ang dapat namin itaas sa lugar na ito, Diyos. God, mula po sa umpisa hanggang sa katapusan, Panginoon, kayo lang po ang may taas sa lugar na ito, Panginoon. At ang lahat po ng ating mga kapatid, Panginoon, na narito at parating pa, Panginoon, ay dala niyo po dito at Panginoon, makarinig po sila, Panginoon, ng salita na galing lamang sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po at ang lahat po ng ito binabalik namin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po magsabi ng Amen. Amen. So ang ating po pag-aaralan ngayon ay galing sa Matthew 5:13 to 16, Salt and Light.
Come on, man. Sige. Ang title po ng pag-aaralan natin ay Be Salt and Be a Light on this World. So may idea na po ba kayo kung ano ito? So, puri ng Panginoon. At sabi nga, why God confers true believers on salt? Bakit kaya? At how we become spiritual salt? So dalawa po itong topic, pag-aaralan natin, salt at saka nga itong light. So, why God confers true believers on a light? And how we become spiritual light? So, umpisan po natin sa salt. Bakit kaya kinocompare ng Panginoon ang believer sa salt? So, sa 13 nga po, basahin po natin sabay-sabay. You are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. Amen. So, ano ba po ang property ng salt? Sabi nga, gives flavor and taste on the food. So, tunay nga po na gano'n mang kasarap ang pagkain pag may kulang. Lalo na po siguro nung una, pagka kulang ng alat, ay tamang alat, ay parang walang lasa. Di ba po ba? Ganyan ang pagkain. At sabi nga, brings out the natural flavor of the food. Sabi nga, tunay nga na yung pagkain, pagka nalagyan mo ng konting alat, so yun nga mga Amerikano, sabi nga siguro si Brother Edson, na hindi sila nag-aasin, kaya minsan nilalagyan mo yung asinong mga steak mo para lalong sumarap, di ba? So ganun po talagang pinapalabas niya yung tunay na lasa ng pagkain. So, at yung pangatlo, preserve the food from corruption. So ito lang ngayon, pinipreserve nito. Kung gusto mong wala kang freezer o ref, asinan mo lang. Sabi nga, pati nga yung mga tuyo, di ba? Inaasinan natin para tumagal. Nung una, nung nasa Saudi, talagang nanggagaling pa sa Pilipinas yan. Isang linggo, 2 linggo bago makarating. Pero naka-preserve, di ba? So ano ba po? Pwede pa bumang magbigay ng ibang example kung ano yung properties ng salt? Gamit. Napunta tayo sa Gamit. physics ba to o chemistry? Properties o gamit? Praise God. So, kung ano man po yung naisip nyo, siguro yun na po. Kaya pwede gawing pinapaluhuran ng bata. Diba? Yun siguro yung sinasabi ni Lord na Team Rumble, no? Kaya lang under knee yun, hindi under foot. Praise God. So, yun nga po, paano po tayo magiging, yun nga ang tanong kanina, how we become spiritual salt. So, una po, sa letter A, save. Kailangan po talaga tayong ma-save. Di ba po? So, sino pong pwedeng mag-recite sa John 3:16? Volunteer. Amen. So, siguro po lahat tayo. Na? So, tunay nga po. Ay, Sister, Nababasa ko. sige po. Magbasa na po. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Amen. So, tunay nga po na kailangan mag-umpisa tayo sa lahat. Lahat ng ating gagawin, we need to start by accepting Jesus as the Lord and Savior. Sa ibang church, minsan hindi po nagagawa to. Kaya napaka-bless po natin kasi dito, pag mayroong bago, no, na-amaze ako lagi pagka pinag-pray natin ang pagtanggap sa Panginoon. Amen. Kahit nga minsan nakatanggap na tayo nung una, pag nag-pray yung kapatid natin na bago natin nakasama, ay nakakasunod po tayo sa prayer na yun. Kasi napakasarap talaga natanggapin ng paulit-ulit ng Panginoon kahit nga natanggap na natin talaga at alam natin na yung unang pagtanggap hanggang ano na yun, forever na yun, di ba po? Amen? So, dito nga po, Sister Manu, pakibasa po. Sa Romans 10:9. Romans 10:9. If you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Amen. Tunay nga po na kailangan talaga natin banggitin sa ating labi at sa ating puso na ang Panginoon na sinasamba natin ay alam natin na siya raised from the dead at mula sa pagkabuhay na muli ay alam natin hanggang sa
yun ang kasalukuyan. So, purihin po ang Panginoon. At yun nga po, pangalawa, sabi nga, ambassadors of Christ. So, tunay nga, habang nagpapatuloy sa Panginoon, meron tayong kailangan gawin. Ano bang, bakit ambassador kaya ang gusto ng Panginoon? Naalala ko yung lagi natin napagkwentuhan na nila Brother Wendell yung panahon ng Israel ng 1948, di ba? 1948 ba, bro? 46. Ang presidente ng Pilipinas nun si Rondo or Quirino. Amen. So, ang ambassador ng Israel, Sa UN, si Romulo. si Romulo. So, purihin po ang Panginoon, si Romulo siya ang ambassador ng Pilipinas noon. At na ano ko nga, sabi nga, inihintay yung vote ng Philippines kung yes or no para maging bansa ulit ang Israel. So, ang Pilipinas, ang presidente nga nun, kung si Garcia yon, hindi siya pumunta ng Israel, ang nag-represent doon si Robro. So, ang sinabi sa kanya ng presidente, i-represent ang Pilipinas, i-represent ng presidente, ang sasabihin niya, yes. So, napakahalaga po, hindi mo pwedeng yung responsibility ng ambassador. Kung ano yung sinabi ng nag-utos sa kanya ng presidente, kailangan yun ang sabihin niya. Pag nag-no siya, so, ibang usapan yun, di ba? Praise God. So, basahin nga po natin yung 2 Corinthians 5:20. 2 Corinthians 5:20. So we are Christ's ambassadors. God is making His appeal through us. We speak for Christ when we plead. Come back to God. Amen. So, when we are ambassador, so sa Matthew 28. 28:19, Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. praise God. So, bilang ambassador, dalang-dalang po natin. Sabi nga, minsan naging bodyguard lang tayo ng mayor o kilala lang natin ng mayor, parang ano na tayo, di ba? Yung parang proud na tayo, di ba? Ayun, barangay captain minsan proud na proud. So, bakit lalo tayong proud pag ambassador tayo ni Christ, di ba? So, yun nga ibig niya sabihin dito na pag naging ambassador tayo ng Panginoon, ay susunod ang dapat natin gawin ay maging disciples tayo. Di-disciples natin yung nation. Amen. Purihin ng Panginoon at gagawa na po natin yun. So, tunay nga po na kailangan nating ipagpatuloy ang gustong ipagawa sa atin ng Panginoon bilang ambassador niya. Amen? So, sa letter C po, so living in Christ's life. Tunay nga po na kailangan tayong mamuhay kamukha ng Panginoon Jesus. Amen? So, sa Philippians 1:21, sis, pakibasa po. For to me, to live is Christ and to die is gain. Amen. So, kailan po kaya nasabi ni Paul ito? Actually, meron pa nga iba sa Corinthians na alala ko, sabi niya, gayahin mo ko, sabi niya, or anong yung sinabi niya kasi doon yung writer, sabi niya, parang gawin mo kung ano yung ginagawa ko, sabi niya, at sabi niya nga, bakit kaya nasabi ni Paul nung time na yun, itong for to me, to live is Christ, and to die is gain. Siguro, hindi siya bagong Kristiyano dito, di ba? Kasi, masasabi lang natin sa Panginoon to pagka binigay na natin sa Kanyang lahat. At maglalakad tayo sa Panginoon talaga kung masasabi na natin ito. Amen? So sabi nga, sa paglakad natin sa Panginoon, lagi tayong darating siguro yung time, masasabi natin yung sinabi ni Paul dito sa Philippians 1:21. Amen? So sa pangapat po ay testimony. Nung last Monday, nang si Brother Christian nag-share sa Hililion, ito nga yung Nehemiah. Tapos mayroong tanong doon na personal testimony. Share mo yung personal testimony mo. Tunay nga na pag nagpatuloy tayo sa Panginoon, kailangan lumalakad pa lang tayo, lumalapit pa lang tayo sa ating mga pamilya, lalo na sa mga sisharean natin, nakikita na yung glory ng Panginoon sa mukha natin. Amen? So yung mga naggagandahan at naggagwapuhan na anak ng Panginoon ay nakikita na agad. So yung nagsalita pa tayo, yung personal na testimony natin, pag nag-share tayo sa Kanya, yung mga walang pag-asa, nagkakaroon ng pag-asa dahil sa atin. Amen? So yung personal na testimony po natin, napaka-importante. Kasi habang lumalakad tayo sa Panginoon, habang nagpapatuloy tayo kay Lord, kailangan